Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Muli ay naroon na naman ang inyong abang lingkod, si Brother Ramon Armamento ng Ramstyle TV. Ngayong gabi ay medyo kakaiba naman ang video natin gagawin kasi medyo mahirap ang buhay ngayon, kaya naisipan ko na i-video ang paggagawa namin ng dishwashing liquid. Dito kasi sa Bacolod, isa sa ginagawa namin para magkaroon ng extra income, gumagawa kami ng mga dishwashing liquid, fabric softener, sabong panglaba, car wash shampoo at iba pa. Kasi may nakilala kami rito na siya ay naging dealer ng mga raw materials para gawing mga pangailangan sa bahay at at the same time ay pangkabuhay na rin para sa mga nangangailangan at humahanap ng extra income. Kaya nga ngayong gabi ay papakita ko sa inyo aktual kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Sa susunod ng mga araw, papakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng iba pang mga produkto. Kasi mas mura ito kumpara sa mga commercial na mga gamitin sa loob ng mga bahay. So bago tayo mag-umpisa, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang mga raw materials na kakailanganin para makagawa tayo ng dishwashing liquid. So, narito yung mga raw materials para sa paggagawa natin ng dishwashing liquid. Unang-unang mga raw materials, papakita ko sa inyo, ito ang MAC gel. Ito ay 1.4 kg. Ito yung pinaka-base ng ating gagawing dishwashing liquid. Pangalawang raw materials, narito naman ang industrial salt. Yan, industrial salt 300 mg. Itong industrial salt ay hahatiin natin sa dalawang bahagi. Ang kalahati, ang 150 grams ay ihalo natin kasama ng gel at ang 150 grams ay tutunawin sa tubig at kahuli-huling ilalagay sa ating dishwashing liquid. Meron din tayo rito antibacterial. Yan. Ang ating gagawing dishwashing liquid ay merong antibac na para siguradong walang bakterya ang ating gagawing dishwashing liquid. Meron din tayo rito BCOC. Ito ay preservative. Itong BCOC, ito ay pinaka-preservatives sa gagawin nating dishwashing liquid. Tapos meron din tayo rito scent. Ang gagawin nating dishwashing liquid ay calamansi scent. Yung kanyang amoy, calamansi. Tapos meron din tayo rito colorant. Wala ang letter P, pero colorant yan kasi lagi namin ito ginagawa colorant. 30 ml na colorant. Tapos pinakahuli, meron tayo rito CD amide. Ito ay foam refiner para maging pino ang texture na gagawin nating dishwashing liquid. At sa paggagawa natin ng dishwashing liquid, siyempre kailangan din natin ng drum. Yan, container. Dito natin hahaluin. At dapat itong container na ito ay hinugasan din natin ng purified water. Tapos ang gagamitin natin dito sa paggagawa ng dishwashing liquid ay dapat lahat plastic. Bawal gumamit ng metal kasi magkakaroon ng reaksyon pag gumamit ng metal. At meron din tayo rito paddle. Yan, ito yung gagawin panghalo. At kailangan din natin ng purified water at saka itong para nakalaman natin ng tubig para makompleto ng 14 liters na dishwashing liquid. So, bago yung mag-umpisa ay ililipat ko muna ang camera sa harap. Umpisa na tayo. Ang unang-una natin gagawin ay ating ilalagay ang MAC gel dito sa drum. Kailangan natin ng gunting. Maganda ito bago pa yung MAC gel niya kasi
pag luma yung makbil na tumating, matigas na siya. Ito, bago-bago na siya. Ibig sabihin ay bagong gawa ko itong makbil na ito. Dito sa stock, full stock. Sa ito ay maging foamy. Haluin natin ganyan hanggang sa maging foamy. Inulit ko, dapat ang gagamitin sa pag-mix ng raw materials, dapat lahat ay plastic, bawal gumamit ng metal. Pwede rin ang kahoy, huwag lang metal. Kasi sa metal ay meron silang hindi magandang reaksyon. Dapat ay lahat plastic. Ito lang yan. Ano siya? Pagkakita siya. Na during period itong dishwashing liquid pagkatapos ng mag-mix mahalo na kailangan natin ng 3 days na during period. Nalagay na yung 150 grams na industrial salt. Ito kalahati ito tumawin sa tubig. Plastic ang maghahalo mo. Yung magasya siya gawa ng industrial salt. Pero matuturo din yung mga industrial salt. Hahalo yan dito sa bakyan. Ito yung pinaka-base ng dishwashing liquid. Bakyan. Produkto ito ang ginagamit namin dito sa bahay sa plato, ibugas ng mga plato. Tapos ang ginagamit ko sa pagkakarwas ng sasakyan ay ano na rin yung shampoo na ginagawa namin. Tapos yung ginagamit namin yung sabong panlaba, yung ginagawa na rin namin yung powder soap. Gumagawa rin kami siya ng powder soap. Ganda ang kanyang powder soap, masyado siyang mula. Tapos mabango sa damit. Tapos yung gamit din namin sa ating fabric conditioner, hindi ginagawa natin produkto. Kaya nakakatipid kami. Tapos pinigito ka na po. Pogi na siya. Pogi na siya. Pogi. Dapat matunaw mo kasi hindi na yagas siya bago lagyan ng tubig. Kasi pagka hindi ba madali, dapat ilagay dito ay yung purified water na tap. Pero nakasanayan ko na kasi pag purified water na ginamit mo na hindi mainit ay siya, matagal ang curing period, abutin ng 6 days. Pero pagka yung
mainit na tubig na inilagay ko rito sa material kung ang ilalagay ay 3 days lang ang kanyang curing period, kaya mas mabilis. Tutulog pa yung industrial salt. Wala yung legasias. Dapat wala yung legasias. Madaling mag-poke pag maganda pa ang magyan. Kilala namin, tinuruan din namin ang magagawa nito. Maraming bumili sa kanya ng mga kainan. Nagandahan sila sa amin. Linis. So, lalagay na natin ang mainit na tubig para mabilis lang ang curing period. Hindi lang ang halo. Kaibahan itong dishwashing liquid sa popcorn, itong dishwashing liquid ay mabula. Kaya dapat halo ay lalay lang. Tapos ang requirements na paghahalo, isa lang ang stroke. Hindi pwedeng haluin na pabalik-balik. Dapat isa lang ang halo. Isa pala, nagbabapos na. Ang tubig na ito, ilalabot yan. I-sticky. I-sticky na siya. Kaya ay pwede natin itong dagdagan ng purified water. Yung natin dadagdagan ng purified water. Sticky na siya. Basta ang pagkahalo isa lang stroke. Yan lang.
Yan palang ano, dito sa Bacolod na branch nitong ano, sa akin sila nagpagawa ng ganitong ano, paddle. Kasi pag sila kukuha sa supplier ng paddle, mahal. Eh, pinag-aralan ko paggawa ng paddle. Sa paddle sa supplier, mahal. So, pinausap ko yung ano, supplier dito sa Bacolod na ako na lang gagawa ng paddle, mga paddle. Kasi ang paddle ay dalawang klase. May maliit, may pang-timba at mayroong pang-drum. So, kaya pinintaan ko sila ng una lang para matulungan din yung mga bagong mga isang magnegosyo. Ayun. Sa akin na sila kumukuha ng paddle. Medyo okay din ang kita ko sa paggagawa ng paddle. Pwede na ito lagyan ng purified water. Sticky na. Sa pagkakal ng tubig. Purpin na lang. 1 litro na lang. Hindi yung mainit. Diba 14 liters na yan. Purpin na lang. Paglalagay pala ng 1 litro tubig ay hindi mo ilalahat, dapat ay 3 bahagi ang ilalagay para hindi mula masyado, kasi pagka binigla mo na 1 litro nagula siya. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, sana naman ay subscribe kayo kasi marami pa tayong i-video na magigapare-pakinabang sa ating para na buhay. Kasi gusto ko ito i-share sa inyo para hindi lamang kami ang nakakaalam o yung mga kalaman na binigay sa amin ng Panginoon ay i-share ko rin sa iba para matutunan din ang mga na ibinibigay ng Panginoon sa amin.
3 litro na. Lagi na ang tempo, tayong bulong yun. Pero pag ginamit mo sa pagbukas ng plato, bulang. At kayo makikita ang mga tinda sa mga grocery ngayon, ibang mga dishwashing liquid. Sinubukan ko rin yun, pero hindi maganda. Hindi makalis na sebo. Ito, talagang kasi pag naglugas na ako ng kawali na pinaglutuan ng chorizo, isa ko, hanggang. Kagaya mo ito, mapadalas na sa television. Patalas na sa television, yung sebo talaga ito, inilagay lang yun, hindi yung pinaglutuan. Hindi yung totoo. Ito, talagang totoo pinaglutuan ko. Nililinis. Nag-tested and proven ko Tingnan. Tuloy lang halo habang nilalagay ang tubig. Ayan guys, natapos na ilagay ang 14 liters na purified water. Bubulog na natin. Tapos, ang nating ilalagay ay itong colorant. Lagyan natin ang colorant. Lagyan natin ang colorant para magkaroon sila ng kulay. Siyempre, kalamansi ang scent. Kaya ang colorant ay green. Lagyan natin. Sa gumalo. Basan ang boteng pinagbalian ng colorant na mabugas. Bigas na. Para okay yung bigas. Yun. Namang colorant ito kahit ilagay mo sa balat at damit, hindi kumakapit. Ang sunod sa colorant ay scent. Kaya meron konti. Gawin mo natin para halo-halo. Para even ang kulay. Hindi nag-rainbow. Ito kasi bula, rainbow ang kulay. Pero yung ilalim ay green. Marami ang bula niya. Scent. Kalamansi scent. Amoy kalamansi. Tingnan natin ang amoy kalamansi. Tingnan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Again, para masakit ang ano. So, 14 liters na extraction na purified water, dapat magtitira kayo ng at least kalahating litro pagbukas sa mga raw materials na ilalagay natin. Sayang pag hindi ilubasan yung bote, sayang yung mga materials nito. Talaga kukulangin ang timpla pag hindi ilubasan ng bote. Ang sabon nilalagyan niya ng bote ay antibacterial. Antibacterial ang sunod nilalagay. Halo, halo, isang stroke ang halo. Tapos, lalagay na natin ang antibacterial. Talagang patay ang bakterya ng mga inuugasang plato. Ugasan din ang mabuti ng antibacterial. Kaya itong ating ginagawang dishwashing liquid ay with antibac. BCOC. Tapos, natin ilalagay na sunod ay ang preservatives, ang BCOC. Preservatives. 120 ml. Preservatives. Gasan nilang bote na preservative. Haloy lang mabuti. Halo-halo na
Tips, PCOC, ay CD-amide ang foam refiner. Foam refinery. Pampapino ng texture ng ating dishwashing liquid. Lalagyan natin ang CD-amide. Kante na lang ditong proseso yung pag-aalo yun ay paglalagay ng 14 liters na purified water. Nalagay nyo 14 liters, medyo mabilis na kami yan. Yung pasok din ang konti ng CD-amide foam refiner. Bukas, itong bulong ito ay magsusubside na ito. Yung bulong bukas. Halo lang ang halo. Ang huli-huli na natin ilalagay ay ang industrial salt na tinunaw sa tubig. Ito mapapasin ninyo, malabnaw yan, malabnaw. Mag-ilagay mamaya yung industrial salt, lalapin ito. Lalapin ito. Tinutunaw ang industrial salt asid sa tubig. Hindi namin luluin. Kasi dapat yung industrial salt ay tunaw sa tubig.
salt na tinunong sa asin, sa tubig. So, nasa asin. Piliping halo. Ang mga Batangging yung Piliping halo. Siguro sa malalaking company o commercialized na dishwashing ay malalaking drum ang kanilang gagamit ng masin na naghahalo. Di ba? Ito namin. Balance ang pagkakahalo sa raw materials na pinaghalo-halo. Natin mga 10 minutes pa. 10 minutes pa. Haluin para talagang maganda ang pagkakahalo. Netflix. Tapos ay tatakluban. At bukas, yung bulang yan ay magsusubside na. Bakit na natin bukas gel na ito. Dishwashing liquid ito. So, maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay patuloy niyong panoorin ang aking mga videos para makumpleto ko yung 4,000 hours na views. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At sa mga hindi pa nag-subscribe, sana naman po ay mag-subscribe kayo para mapanood niyo ang mga video at madagdagan ang mga kalaman na nais kong ibahagi sa lahat ng gusto makapanood ng aking mga vlog. Kasi isang napagandang gawain ng isang Kristiyano na siya ay nagbabahagi ng mga pagpapala na naradagat niya mula sa Panginoon. So, ang kaalaman na pinagkaloob sa akin ay dinais ko ibahagi sa inyo dahil gusto ko ay lahat ay alam ng mga nalaman kong mga ginagawa sa pangalaman na pamumuhay. Maraming salamat sa inyong lahat at sa magandang gabi. Shout out pala sa
Ira Sam Armamento. Sa kanya, sana ay kaya na mong pagsubok sa iyong pag-aaral. Kasi nag-a-adjust na siya ngayon kasi pumapasok na siya. 5 hours ang kanyang klase sa Japan. Tapos ang aming apo rito si Marty. Shout out, meron din siyang vlog na drawing. So, kada makikita nga kami ay siya sabi niya, Lolo, marami ka nang nag-subscriber. Sabi ko, marami na. Kaya lang, kulang pa rin. So, kaya shout out din sa mga kababayan ko dyan, kamag-anak namin sa Batangas. Pagdating ng tamang panahon ay magiging rito ulit tayo at kami magbabakasyon dyan. Tayo magkasama-sama muli. Dati taon-taon kasi kami umuwi. Kaya lang ngayon dahil sa pandemic, hindi na kami makauwi. Pero pagdating ng tamang panahon ay alam ko na hindi naman tayong turuto ng Panginoon na habang panahon na lang buhay na tayo ganito. Kaya pagdating ng tamang panahon ay dinapdaran ng Diyos tayo magkikita rin. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon na lahat. Proteksyonan, ingatan at bigyan ng lahat ng mga pangangailangan. Maraming salamat. One eternity later. Hello guys, pagkalipas ng 3 araw, ito na yung pinalabasan ng ating dishwashing liquid. Ano na siya? Wala na siyang bula. Ipakikita ko sa inyo, yan o. Yan o, wala na siyang bula. Yan. Ito na siya. Tapos ngayon ay magsasalin tayo sa ilang pirasong bote na aking pinrepair. Kasi hindi pa ako nakakabili ng mga bote. Kaya sasalin lang tayo sa ibang bote para mapakita sa inyo ang resulta ng ng ating ginawa dishwashing liquid. Okay. Sasalin tayo sa bote. Yung bote 500 ml. Malapot siya. Malapot. Ganyan. Salin. Dito. Okay. So, nakapagsalin na tayo ng nakapagsalin na tayo ng isang bote. Ito yun, Yan, ito yun, isang bote na ating naisalin. Medyo may bula pa sa itaas, pero mawawala din yung bulang yan pagka ating takbuban. So, sabit pa tayo sa isang bote. 500 ml ulit. Yan. Kulay niya, ganda. Ganda na kulay. Dishwashing liquid na dishwashing liquid. Okay. Maliit. Ito mga 325 ml ito. 325 ml.
1 liter. Tapos, isa pang 75 ml. Sa isang ito yung gagamitin namin dito sa bahay. Malitan na ito. Kasi may nakakapit na siyang papel na tag. Yan yung paggamit dito sa bahay. Okay. Okay. Tatlo ba na natin? Tatlo. Yan. Guys, ito na yung finished product ng ating dishwashing liquid. Lalagyan natin dito sa taklob para makita ninyo yung finished product. Yan. Ito na yung finished product. Yan, 1 liter. Yan, 500 ml. 500 ml. Yan. Ito na yung finished product ng ating dishwashing liquid. Yan. Yan. So, isang ito ay gagamitin namin dito kaya nilagyan ko na rin. Gagamitin natin dito sa bahay. Guys, yan ang ating finished product ng ating dishwashing liquid na ginawa noong isang araw. Kaya kung kayo may tanong kung saan nakakabili ng raw materials, message lang kayo at sasabihin ko sa inyo kung saan nakakabili. Yan, talagang dishwashing liquid yan. Maraming salamat sa inyo guys at magandang gabi sa inyong lahat.